nakikita ko rin na you're very active in terms of engaging with these trolls, no? Nakikita ko yung page mo sa Facebook, talagang tinatyaga mo sila, ina-out mo sila, no? Bakit? What's the reason behind that? Meron kasing nakikita akong matinding epekto yung ginawa ng Duterte fake news infrastructure. Una, yung disinformation. Maraming naniwala dyan at maraming naloloko dyan. At napakalaki ng impact dyan sa lipunan kasi kung tayong mga mamamayan ay gumagawa ng mga desisyon sa buhay natin batay sa fake news, yung mga desisyon natin na yan ay may epekto hindi lamang sa kanila kundi sa buong bayan. So negative externality sila sa akin. So may responsibility ako na i-correct yung mga disinformation na ginagawa nila. That's one. Pangalawa, yung isang masamang epekto ni Duterte sa lipunan ay na-empower niya yung mga tao na maging evil. Diba? Yeah. Yung anonymity ng internet, akala nila pwede na silang maging masama. And I think we need to push back on that. Kasi kailangan binabalik yung moral responsibility and accountability ng mga individuals. Akala nila kapag ka cyber level, ay hindi sila matitrace at wala silang ganung responsibility. In the same aspect na nag-a-advocate ako na dapat yung mga rights na na-exercise natin outside the social media ay na-exercise din natin dapat sa social media. Dapat yung moral responsibility natin in real life, dapat in-exercise din natin yan sa social media. So for example, yesterday, pinakita sa akin ni Dan, kahapon lang yung pinakita sa akin yung isang live namin, na nag-comment itong si Ruben Rivera na sana mamatay na lahat ng anak ko. Ganyan. Actually, even before na nagla-live ako, yung si Ruben Rivera, nagko-comment na yan. Nakita ko na yun eh. Totoong tao siya? Yes. Kino-comment niya na sana mamatay na yung anak ko every time I discuss about Duterte. Nagkataon lang na buti si Dan, he was able to screen cap it. And I checked that this person is a teacher. Talaga? So pinost ko yun to shame him from what he posted, diba? Oo, so, tsaka mas mga ginawa niya. Moral responsibility on the statements we make online. Kasi akala nila may anonymity sila eh. Sumagot pa ba? Online is the same as real life. Nag-disable ng account. But I'm tracing him because I will not stop with just posting him online. These people have to learn yung consequences of their action online or offline. So, hinahanap ko siya. Because based on ethical standards of individuals, bilang isang teacher, may ethical responsibility ka. So, hindi mo pwedeng paghiwalayin yung identity mo online and offline. So, feeling ko for me, it's time to push back. At lahat tayo dapat na i-empower na ilagay sa kinalalagyan nila yung bawat isa sa atin dahil na-enable yan ng Duterte. Leadership, yung pagiging bastos, yung pagiging misogynist, yung pagkakalat ng kasinungalingan, yung kawalan ng respeto, yan. Dapat mag-push back talaga tayo dyan as a society. Diba? Well, mukhang malalaman niya yung matinding leksyon pag ang niyari niya si Smiling Assassin. Kasi kung nanonood siya ng mga previous discussions natin, kami nga nila sa Edo talagang sina Alan Herman ilag dyan eh. Nung nanakot na yan nung nagbubunot ng koko, ako, oy, Prof, ako I've always treated you well, talagang ang gaganda ng mga comments ko sa'yo. Wala ka madidinig na sa akin gano'n, ha? Babait ako, magabait sa akin. Pero kapag evil na kasi yung pinapakalat, dapat talaga, tayo as a society, nagpo-push back on that eh. Dapat isa sa atin, hindi lang tayo nag-demand na accountability sa gobyerno, dapat nag-demand tayo na accountability sa sarili natin. Diba? Kasi ano naman karapatan natin mag-demand na accountability kung tayo hindi accountable. At kung hindi tayo magsaset ng rules sa lipunan, ay mag-unravel yung lipunan in general, diba? So, dapat may konting naman. Tsaka diba, you're not part of government, right? No. Wala ka sa government ngayon, okay? Kasi as far as I know, faculty ng UP. Pero hindi ka government official, di ba? We're more considered civil society as academe. Kasi as far as I know, di ba ang libel, presumed yan pag ang nilibel mo ay private individual. Yes. Di ba? Pero kung government official yan, that comes with a job and you really have to produce or prove malice. Yes, tama? Dapat hindi ka onion skin pag government official ka. Kasi nasa government ka eh. Yeah. Pero hindi rin sinabi sa'yo yung sana mamatay na lahat ng anak mo. Yes. At ginawa niya yan several times. I think finiture ko pa nga siya dapat eh.
Hindi isang beses. I think, hindi. So one time, I think nagla-live ako, nakita ko yung comment niya. Tapos pinost ko pa para makita ng lahat ng tao. So kasi feeling ko, kaya ako sila nire-repost. Pag nag-comment ka, dapat kayo mo panindigan, dapat proud ka, diba? Kaya ako nire-repost sila sa Facebook ko. Yun, para kung magpo-post ka, dapat kayo mong panindigan yung mga statement mo. Tapos minumura ako pagka nire-post ko na. Ang naisip ko, paano kang... mas mataas dapat ang standard sa'yo kung kung teacher ka, public or private. At ang tanong sa isip ko, anong klaseng values ang ituturo mo kung ganun yung actuation mo on social media? And he was not even hiding his identity. Educator daw siya sa LinkedIn account niya. Sinasabi niya teacher siya sa pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa. So, chinecheck ko. Nag-email kami sa university last night. Hindi pa sumagot. Kasi parang feeling ko, kung teacher yan ng anak ko, gusto kong malaman kung ganyan talaga siya kabastos online. Kasi anong tuturo niya sa anak ko in real life, diba? At saka by the way, ito kailangang malaman ng lahat ng public servants and public school teachers. Kasi lalo na kung government kayo, may moral responsibility kayo dyan sa hindi pagpapakalat ng fake news. Dahil kung ginagawa niyo yan, pwede kayong makasuhan, mawala yung lisensya niyo kasi bahagi yan ng ethical standard po ng pagiging teacher. Kaya be very, very careful. Alam ko minsan masarap rumakit bilang bahagi ng network ng nagpapakalat ng fake news at maging troll. Pero mas i-value niyo po ang inyong profession bilang mga teachers. Kasi kapag nagpakalat kayo ng fake news intentionally, bilang mga teachers, salungat po yan sa ethical standard ng mga teachers at pwede kayong matanggalan ng trabaho. So, ano bang mas mahal nyo? Yung poon nyo o yung trabaho nyo? Diba? Saka importante ng role ng isang guro sa isang lipunan, no? Sa totoo lang. I remember a former teacher of mine, sabi sa akin, pag naging teacher ka, you multiply yourself in your students. Exactly. Ang dinadagdag ko lagi dyan, you have to make sure that the kind of person you will multiply in your students has the right values, has a strong moral compass para hindi ka naman nagkalat ng germs, yung parang gremlins, di ba? Correct. Kasi napaka-importante ng teaching as a profession. That's why it's also called a vocation.